letter dito sa New Zealand. Pag nag-apply ka po kasi ng trabaho dito sa New Zealand, dapat yung resume mo or yung CV mo, merong cover letter. Meron akong example ng cover letter dito. Cover letter ng isang nurse. So, iisa lang naman ang format ng cover letter ng New Zealand. Base dito sa cover letter niya, etong nurse na to is kahit saan mag-apply is natatanggap siya. Siya na lang yung umaayaw sa mga tumatawag sa kanya kasi doon siya sa mas malaki ang sahod. Yung sahod niya is step 7. So, ipapakita ko sa inyo guys yung example niya ng cover letter niya. So, dito sa taas, syempre, ilagay mo yung pangalan mo, address, tsaka number. Dito sa side, syempre, ilalagay mo dapat yung pangalan ng company. Kung halimbawa man nag-apply ka ng online, nag-apply ka ng factory worker, ilagay mo yung pangalan ng company, tapos yung address, tapos yung date. So, dito ka na magsisimula. Pagkatapos nun, dito mo na ipapaliwanag kung ano yung mga training, kung ano yung previous company mo, kung saan bansa ka nang galing. Dapat naka-highlights po ang inyong qualification kasi yun po ang tinitignan ng employer. Ito po ay example lamang. Depende sa inyo kung paano nyo gagawin ang inyong cover letter. Basta importante, meron kayong cover letter. Pag nakagawa na kayo ng cover letter, syempre, i-attach nyo yung ibang details ninyo or impormasyon tulad ng education, mga ganon, mga skills, tapos mga character references, yan, kailangan yan. Kasi pag nag-apply kayo online, meron nakalagay doon na upload your CV or upload your resume. So, kailangan, pag nag-apply kayo sa New Zealand, meron itong cover letter. Yan ang tinitignan kasi ng employer. Guys, bibigyan ko lamang kayo ng ilang tips kung saan kayo pwedeng makahanap ng employer na pwedeng mag-sponsor sa inyo ng AEWB. Pero sa mga link na ito, sa mga website na ito, hindi lahat ng mga employer or nakapaskil na nag-hire sila is nag-i-sponsor. Karamihan kasi sa mga nag-hire ng trabaho po dito sa New Zealand is yung nandito na. Priority nila yung nandito na sa New Zealand. Pero maswerte ka kung halimbawa na nakahanap ka ng employer na magbibigay sa iyo ng AEWB. So, heto yung mga link or mga website na pwede nyong i-visit. Pero konting ingat lamang guys kasi dito sa sick.co.nz na website, napaka-common na to. Medyo maraming mga scammer ang nagsulputan. Kaya kung halimbawa na nakahanap ka ng employer mo dito sa website na to, kailangan employer yung makakausap mo, i-interviewin ka, tapos walang bayad. Pag nag-apply ka ng trabaho dito sa New Zealand, walang bayad, walang placement fee. Bakit?